Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na with evidence. O eto kabibig ha, grabe itong si Tory ba? Ano kaya ang rason kung bakit bitter siya kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? May malaking kasalanan ba itong si Tory? Or may malaking kasalanan ba si Pangulong Duterte kay Tory kaya sobrang bitter niya? Alin yung kabibig? Parang ano ba? Parang kinantsawan, parang ginawang sarcasm moment or gustong pagtawanan ni Torre ang 81st birthday ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Parang ewan ko, ano bang nagawang malaking kasalanan ni PRRD kay Torre na ganito niya tratuhin ang former president? Alam mo kami, parang naisip ko ba, puro lang bitterness sa puso ni Tory. Sobrang bang insecure si Tory kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito kasi kabibig ang napansin ng maraming netizen na parang hindi maganda. Oh. Sabi ni Tory, birthday greeting ni Tory kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, happy birthday former President Rodrigo Duterte. Sir, trabaho lang po tayo. Bakit trabaho alam mo naman na nakakulong yung tao. Anong ibig sabihin mo diyan? Trabaho lang po tayo, takot ka na ba na kung si VP Sara ay uupo bilang presidente sa 2028? Ang escape statement mo, nagtatrabaho ka lang? Remember yung statement mo noon? Sinabi mo inutil. Sige, hilain ko yung matandang yan. Hindi yan, maalala namin yung Tory, oy. At kung akala mo makakalimutan ni VP Sara yung ginawa mo kay Pangulong PRRD, hindi. Tapos ito pa, parang kinantsawan mo. Parang the way you tell to Pangulong Duterte yung birthday greetings, trabaho lang po tayo, alam mo namang nakulong si Pangulong Duterte, paano siya magtatrabaho? At 81 years old na siya. Ganun ang treatment mo sa kanya. Sana ang birthday message mo, sana healthy ka lang dyan at sana makamit ang totoong hustisya, pero hindi mo kayang sabihin yan kasi guilty ka. Hindi mo kayang sabihin na, sir, ingat ka dyan, maghihintay kami sa labas kasi isa ka sa mga taong nagpakulong sa kanya, nagkidnap sa kanya. So nakakahiya naman kung magpapaawa effect ka dyan. So ang ginawa mo, kinantsawan mo ang birthday ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte through your birthday greetings na, sir, trabaho lang po tayo. Anong klaseng trabaho? Ikaw talaga, Tore. Anak ko, maghintay ka na lang sa tamang panahon kung kailan mo, sa Bisaya pa, kung kanus-a ka mamunit sa imong ngipon. Hala ka. Pinangunahan noon, binati ni Metropolitan Management Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdiwang sa kayang 81 Karawan noong Sabado 2028. Na sobrang guilty niya, or maybe this is the way Torre para makuha niya ang atensyon ng mga DDS para maging relevant sa 81st birthday ni PRD, or baka merong nag-udyok sa kanya, oy Torre, kailangan mong magpasikat ulit. Kailangan mong magpa-epal ulit. O sige, i-greet mo si Duterte para galitin mo ang mga DDS kasi galit na galit yung mga DDS sa'yo kasi alam nila na ikaw isa sa nagpa-kulong, nagpa-kidnap kay PRD. Sige, i-greet mo dyan. Ito yung greeting si Torre. Trabaho if the price is right, sabi ni German Kaman. Employee of the Year, Best in Arresting Officer, see you in the 2028, sir. Tatrabahuin ka rin. Ala ka. Ito ang sabi ni David Guzman. 2028 is waving at you, sir. Bakit iba ang response ng mga netizen? Parang hindi yata agree sa statement ni Torre. Kinakabahan na to, panay explain, chill. Chief PNP, in a flash, as of August 2025, Philippine General Torre is serving. The shortest serving chief of Philippine National PNP in history, serving for only 85 days. From hilain to happy birthday, idol pa din kita sila Torre. Ihilain to happy birthday. Nagpapalapad ng papel. Nakakaramdam na si Torre.
Posible. 2028 is waving. My gosh, where did he get the courage to greet? So hilarious. Trabaho with matching maleta? Sabi ni Gia Aragote. Yan, mga kabibig. Yan ang ilang komento ng ating mga netizen na hindi nagustuhan yung pag-ratings ni Torre kay para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maski ako, hindi ko nagustuhan yung pag-rating. O, para saan yung pag-ratings niya? Ewan ko siya, Torre, oy. Ang plastic mo, wag mo nang i-greet, oy. Hindi ka na konsensya. Nangumpisal ka na ba? Malapit na kasi ang mahal na araw. Mangumpisal ka dong. Ikumpisal mo yung ginawa mo kay Pangulong Duterte. At least man lang, maka-feel ka ng ginhawa. O, ito ka, bibig. Nako, konsensya ka na ba, Tore? Hayop tong unggoy na to. Unggoy talaga. Happy birthday, former President Rodrigo Duterte. Sir, trabaho lang po tayo. Grabe, no? Sa totoo lang, habang binabasa ko tong sinabi ng unggoy na to, naaawa ako kay Tatay Digong, no? Totoo. Grabe talaga yung ginawa nila kay Tatay Digong. Lalo na tong unggoy na to. Grabe. Diba? Hilain ka. Trabaho lang. Naniniwala ako, mga lords, no? Itong mga tumarantado kay Tatay Digong, may araw din yan sila. May araw. Diba? Lahat ng nag-alipusta at lahat ng nag-group effort, diba? Group effort. Para kidnapin at isurrender si Tatay Digong sa ibang lahi, mananagot kayo, diba? Yung mga nag-group effort, group effort din kayo sooner. Diba? Malapit na rin yung pag-group effort niyo sa kulungan. Isang araw, mananagot din kayo sa mga pinaggagawa nyo. Tama. Nanagot, of course. Pero kabibig ba, meron akong nakita dito, trahedya sa Pilipinas. Hala, Pinig tayo. Hindi ko alam bakit lumabas ito sa inyo. Inang bayan po ito na may dugo. So, sana wag naman. Pero nakita po rito ang isang trahedya sa Pilipinas. May mangyayari pong trahedya sa Pilipinas. Inang bayan po yan. Nakaupo. Bakit inang bayan? Di ho ba babae represent natin ang inang bayan? Nakita niyo ang corona niya. May dugo po. So, maaaring may dumating na isang trahedya sa Pilipinas sa pamamagitan ito ng hindi naman sobrang madugo, pero trahedya talaga. At itong pangyayaring ito ay maaaring maganap dahil po sa isang taong uuwi na magiging malungkot ang sambayanan. Di ko alam. Sana wag naman po. Pero tarot po ito. Yan po. Isang trahedya ang magaganap sa Pilipinas dahil isang uuwi. Sana hindi ito yung... Wala naman sinabi kung sino eh. Pero nga, yun nga, malulungkot ang inang bayan at mababahira ng dugo ang kanyang paligid. Dahil dito, ito po ay isang tao na maaaring magiging chaotic ang mga tao. Magiging magulo. Mainit ang mga tao. Di ko po alam kung ano po ito. Basta may mangyayari po ganun. Sana naman po ay hindi... Nakakatakot naman tong hindi ito sobrang magdulot ng malaking problema sa ating bansa. Nakakatakot. So ito yung mga komento ng ating mga netizen. Magdasal tayo, iba nakikita ko na takot ang mga sumusunod na mangyayari na didismayan taong bayan. Sana hindi yung nasa isip ko, ako din. God save the Philippines, especially ang mga national officials na nagtrabaho ng tama or maayos at lumalaban ng patas para sa bayan. Pag si PRD yan, sigurado talaga magulo lalo ang pag may nangyari hindi maganda.
Please po, pwede po bang malaman, magtatagumpay ba si VP Sara sa problema kinaharap niya? Si VP Sara nga malakas na tao niya, tapang eh. Lord, wag namang maawa ka, parang sumikip dibdib ko, Lord, ilayo mo po siya sa kapahamakan. But so far, ang latest news ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabibig, ay sabi ni Kong Pulong, I think, meron na akong tawag dito, meron na akong news tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung ano ang news galing kay Kong Pulong, kumusta na ba ito, pang kabibig ha. Ito yung latest kay PRRD na ibinahagi ni Congressman Pulong Duterte. Ito mga kabibig, oh. Ito yung sinabi, medyo tumaba tapos malakas na ang tuhod niya. Inaalagaan naman siya, mabuti sa loob ng mga doctor at nurses. So sana, okay lang si Tatay Digong doon sa The Hague. Medyo tumaba na at medyo malakas na ang kanyang pangangatawan. So we're praying for more blessings, specifically for the health of Pangulong Duterte. Kung makakauwi man siya sa Pilipinas, at least healthy siya. And praying kabibig na hindi yung mga prediction ba, yung mga nakikita nila, kasi sometimes totoo, sometimes hindi, pero nakakatakot naman kung mangyayari iyon. Pero marami na nagpe-predict kabibig niya, posible daw mangyari yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sana knock on wood, sana hindi, mga kabibig, kasi sobrang sakit niyan para sa pamilya, knowing na isang taon na silang sa Bisaya pa ba, gihikawan og time, parang ninakaw ang mahalagang oras na dapat sana magkasama ang buong pamilya. Kinidnap pa, ikinulong sa ICC, ninakawan pa ang pamilya Duterte ng panahon para makasama ang kanilang ama. Diba? So yun lang po kabibig ang ating This Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang yung reaction? Hindi nito. Parang sumasakit ang dibdib kong isipin mangyari yan. At nadanak daw ang dugo. Grabe, sana hindi mangyari yung kabibig. Bye everyone. See you next time.